ating channel na It's a Trop. So kanina, nasa baba ako, sumilip lang ako, hindi ko pa pinapasok yung growing area. At lagi kong tinitingnan lagi yung seedlings kasi ayun yung laging tinatarget nga nung daga. No? So this time, mas malala ang nangyayari. So ito yan, kaya nakabukas na konti yan. Sinilip ko kanina. Not so good morning talaga. Pero ganun no? Sa pag-aalaga ng carnivorous plant or any plant siguro nangyayari to. So kailangan mo na lang gawa ng solusyon, no? Kaysa ma-depress ka o malungkot. Kasi hindi naman madali, di ba, na magpa-germinate na ito, lalo na last batch mo ng seeds itong mga to. Seedling pala. So ayan yung itsura nila. Inarrange na natin yan lakaraan, ganyan uli ang ginawa. Dahil hindi agad tayo umaksyon. Kaya dapat ayusin natin pagka nagtatanim tayo. Ayan ganyan ang itsura nila. Hindi ko pa nahuhuli pero ang hinala ko talaga dito ay daga. Kasi last time, nung ako'y nagtatanim pa ng mga nagtatanim ako, na nagkakaganito rin dun sa taas. Ngayon dito naman sila na may merwisyo. Ay nako. So, pagka ganyan, balik nyo lang hanggat maaari yung dati nilang itsura. So titingnan nyo kung ito yung mga retaso ng sphagnum moss, kung may mga seedling pa dyan. Kung wala, tigay nyo sa ilalim. Ito obvious naman meron. So ito yung iibabaw nyo mamaya. So itabi nyo muna yan. Mekos ng daga eh. So tabi lang yan. Tapos ito may maliliit na seedling. Ito yung mahirap pagpaisa-isa. Marami time yung kakainin. So yung mga wala pasok doon. Yung maibabalik, ibalik. Dahil pang ilang beses na nangyari ito, iaakit ko na to. Hindi na natin dito ilalagay. Hindi dahil kasi kung ibababa ko yung isang maliit na dito cage, hindi kakayanin tong apat. Kaya mas mabuti akit ko na lang to. So kung iaakit pa rin siya doon, gagawa na ako ng paraan para matigil yung pinagagawa nila. It's either doon ako matulog. Malaman ko talaga kung sino yung sama rin. Ayun, mayroon din dito bando at saka dito. Tingnan nyo naman, napakarami naman ito. Pero pag ganyan nakikita nyo, hindi nakakatawa eh. Meron pa dito. So may mga iba nakaangat na yung mga plantlets. Pagka ganyan, hirap yan. So ngayon, paano natin to? Pati dito. Ito yung last batch natin ng Attenborough, pero at least may tumubo. Kaya kalang ganyan yung nangyari. Pero mukhang mas madaling asikasuhin to. Dahil maraming area na pwedeng pagtaniman. Kumpara dito, tingnan nyo naman. Ayan. Saan mo na ilalagay yan? Ito na, may inano rin siya dun pala. May ginawa ng kalokohan. Tapos pati doon, meron din. So tataas ko na lahat. Ang ilalagay ko sa lugar na ito, pag-iisipan muna natin. Malalaking plants siguro para kahit na daan-daanan niya or kay-kayin niya, hindi mapapano. Tingnan nyo itong variegated. Ganun din ang ginawa niya. Yan inano niya rin yan. Kinalkal niya. Pero buti na lang, hindi yung plants. Ganda na ng variegated natin. Hanggang dyan lang siya sa baba eh. Itong sa taas ang tagal-tagal na yan dito. Hindi naman niya inaano.
nakikialaman. Hindi ko pa na-check yun dito. Fully hindi naman niya dinali. Pero eto parang pinakailaman niya rin. May hukay rin. Tingnan natin dito. Etong una niya rin kinulaw, etong Cephalotus. Yan nilagay ko dito. So safe na si Cephalotus yan. Ang iniisip ko, yung cage na ganito yung butas, hindi na niya nalulusadan. Ibig sabihin malaki yun. Malaki yung dagat. So kung ibababa ko yung cage na isa, papapasok pa rin niya kasi ito nga napapasok yun. Ay ito yung ganito hindi niya mapapasok. Pero yung ganito napapasok ito. Ayan, ito yung unang binungkal niya nung nakaraan. Kaya maraming putol-putol dyan na. Ayan, yung mga sa taas naputol yan. Pati yan. Pati yung mga nandoon. Ayan, may hukay pa uli. Hindi ko alam na kung kahapon o ngayon. Nandiyan na nga nakatira yan eh. May butas eh. Ayun, may butas doon. Ayun ang dulo. Okay lang naman tumira siya dyan kung gusto niya. Pero wag niya lang siya. Merwisyo. Pero ganun talaga ang ugali ng mga yan eh. Anyway, sikasuhin na natin ito. Nilagyan ko pala dito ng Drosera adelaide. Para kasi ang daming lamok na makikita niya yan, nagliliparan. So makakabawas siya ng lamok dyan. At matutuwa naman yung adelaide. Ang dami nating adelaide kaya ganyan ang ginawa natin. Tingnan nyo, ang daming, ang ganda ng mga Jew ng adelaide kahit na nasa linggo. Diba? Tapos eto naman yung nag-harvest tayo ng stock dito na naputol. Ayan, naging dalawa yung dulo. Usually sa baba ito yung nagkakaganyan eh. Pero ito sa taas. Yun lang, nakakatuwa. So itong hindi nakakatuwa, ayusin na natin. Ayun ako. Kami natubunan dito sa ilalim. Pwede yung ganun. Gusto nga maraming mag-survive eh. Maraming madidets. Iaangat ko na ito ngayon pero bago ko ilagay sa taas, idiligan ko muna para yung pagkakatanim nila medyo maayos. Mga wala naman, pinilagay ko na dyan malinis. So ito naman yung mukhang doon pa niya kinigit sa pinakamaraming halaman. Labas ko na itong isa. Anyway, labas muna pala natin to. Doon na natin sa taas to. Mabubuhay naman itong mga seedling. Matitibay ang seedling pag seedling pa lang. Kasi nasanay sila sa climate dito sa atin. So, buti na lang kahit ilipat natin sila,
bare months ngayon medyo mas malamig, kaya hindi na masyadong indahin yung changes sa palipat-lipat na pwesto. Malamig kasi. So dyan muna yan. So nakagimbal tayo nga, kaya medyo hindi ganun kalikot. So ayan, ano ba to? Ayusin ko na rin mamaya kasi tanggal sa pagkakadikit. Welcome to the jungle. Ito na. Ingat tayo para ayan. Tingin ko yung ano dito, yung daga na kumakain ng earthworm. Ito hindi earthworm yan, kumakain ng fungus yan. May lipids ba tawag yan? Malala rin pala na ito. Itong minekos ng mabait. Nakikiuso rin pala yung mga daga, ano? Mekos. Nakamadaga na natin kung sayang. Ngayon ang buhay na nagkahalaman. Tapos yung ganito, dati talagang sakit to eh. Ngayon ay ranas ko na to dati, kaya nakakatulog na ako. Dati hindi talaga ako makatulog sa ganito pagka ganito nangyari. Press o ano, bagsak. Pero ngayon manage na natin eh. Yung isang bumili sa akin eh, na crispy daw yung Venus flytrap niya eh. Diba? Sakit daw eh. Sakit na lesson learned. Nangyari rin sa akin yan dati. And dati, ang halaga ng Venus flytrap eh, common 2,500. Kaya mas masakit yun. Tapos ayun na lang yung last na pera mo. Nang bilog pa ng alam, mas na-deals na. Dito ko na siguro ito ano, ilalagay. So okay na yan. Akit na natin to. Diba? Pag yung isang bagay ginawa mo tapos hindi nag-work ko, may tawag dito nangyaring ganon, pwede mo ibalik. Yeah. Ayan. Balik loob tayo dito sa taas. Ayan. Ayun, dito may tubig pa konti. Yun, paubos pala yung heliumpora natin.
Ay, hingal ako. Yan na lang natira. May-ari na nung dalawa. Yung dalawa, for sale pa rin. Alamang pag napanood nyo to, wala na. Kasi mga mother plant na to eh. Ito, pag ganun. Hindi ko na ibibenta yan. Ito na lang yung mga yan, mga for sale. Actually, ayaw ko na dapat ibenta lahat yung ano kasi para ano na yan eh. Kumbaga, pa-divide na kaya hindi ko na binibenta talaga. So kung hindi ba bibilin mamaya nung isang nag-inquire, baka sold out ko na tong minor. Kasi sayang eh. Tingnan nyo, mga multiple plants na yun eh. Tapos buy one take one. So, kumbaga, mahirap kasi dumating yan sa punto na ganyan na ang bilis na mag-divide tapos saka mo maibebenta. Kumbaga para sa akin, di-divide ko na lang. Kaya lang naibenta ko na yung kahapon. Okay naman, hindi naman ako nagsisisi dahil alam ko maalagaan ng maayos. Itong pangalawa, ganun din. Napakabait niyang makipag-deal. Itong pangatlo, ganun din naman. No? Pero kung sakaling hindi siya matuloy, i-keep ko na lang muna. Tapos pagka ready na sila for propagation, tsaka ko na i-out ulit. Tingnan nyo naman kasi bakit, yung dahilan bakit ayaw ko muna i-out. Tingnan nyo. Kung nakikita nyo yung mga growth sa ilalim, another picture yan na mature pag tumaas. Tapos nag-uumpisa pa lang silang umangat, meron na agad na kasunod. Tingnan nyo to. Bihira yan sa mga Helianthera, lalo na itong minor. Minor, sakto lang yung laki niya, hindi siya ganyang kabilis. No? Wala naman ako nilagay na special dyan. No? At nung nilagyan ko yan ng pesticides, ganyan nakabilis yan. Kaya, nung binili ko na dati, alam niyo kung magkano, 7,000. So, iisa lang yan, tapos inalagaan ko, naparami ko, na-murder ko yung halos more than half ng propagation ko. Sabi ko, hirap siguro paramihin ito. Dahil nung time na hindi ko pa alam kung ano yung secret sa pag-aalaga ng Helianthera. Hindi rin naman sinasabi ng iba or maaring hindi rin nila alam. So ngayon, alam na natin, na-discuss ko na to dun sa mga nakaraang video. Pero kung gusto yung gawa natin ng specific video for that, na pwede natin gawan. At inisip ko rin naman na gawan na rin. Kasi maganda rin naman na malaman nyo para makakita tayo ng magandang form ng Helianthera balang araw. Dahil dito medyo lumakas yung loob ko maghanap ng mga mas rare, kaya lang mamahal talaga. Yung next target ko ay around 25 to 38,000 yung isa o higit pa. At yun ay propagation pa lang. Yung flamingo kasi isa sa mga pangarap ng Helianthera. Kaya lang hindi ko alam kung kaya kong buhayin dito. Siguro gagawin natin yung medyo mas mahirap lang ng kaunti. Yung mga nutans or yung Godzilla, pwede siguro yon. Tsaka tayo mangarap ng flamingo kasi na budget napakahirap hanapin ngayon ng ganun kalaki para sa isang halaman na 50-50 kung mabubuhay mo. So anyway, balik tayo dito. Garduin lang natin ang walang mga halaman sa ilalim kasi sayang. So yan, hindi ko tinatanggal yun. Kumakain kasi ng kumakain ng mga algae. Actually, nilalagyan ko pa nga yan minsan para control nila yung mga algae. Makakabawas pero hindi makakaubos. Nasa inyo pa rin talaga para mawala yung algae na yan. At paulit-ulit ko na sa inyong tinuro yan kung paano. So diligan na natin para matapos na tong video na to. Haba na pala. So kailangan mong diligan sila ng husto kahit nabasa pa kasi nga para mag-settle yung medium. Kumapit ba uli sa original medium niya. Paano sir nagkagulo-gulo na yung mga halaman mo dyan. Ako makagawa, pwede kong isa-isahin yan. So siguro sa pagka may time. Ngayon may mga order at
matibay yung mga yan. Kumbaga gawa ng paraan yan para mabuhay pagka maliit pa. Easy to makarecover. Kailangan mo lang tanggalin talaga yung mga harang-harang kung may nakaharang sa kanila sa pagtubo nila. Ayan. Yung mga upside down, basta magkaroon ng contact sa medium, tutubo yan. Ayan. So early stage, madali pa sila manage. Pagka marami na yan, mas maganda kung sama-sama. Kaya maganda yung ganito. Pagka tumubo yan ng ganito at mas madaling i-manage kasi maramihan yung tanim mo. So, mamaya ako na sigasuin to, kukunin na natin yung mga nandoon. Tapos isip tayo anong mga halaman yung lalagay natin sa baba. So yun lang muna at God bless sa inyo. Salamat sa panonood at babush. God bless. Bye bye.